Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Father Pep Bakay, ang inyong pong among sa Himpapawid, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating Tuesday episode ng ating radio program, ang Barkadahan kay Kristo. At dito pa rin po tayo sa ating paboritong radio station, ang 91.9 Bright FM, Friends tayo, no? And it's February 17, 2015, no? Ang bilis ng panahon po at nakalahati na natin ang pinakamaikling buwan, no, ng taon, ng Pebrero. Yan. At kulang yung ating mga go-go girls ngayon, no? Yan. Anyway, tuloy pa rin ang no, the show must go on, sabi nga, no, kahit na magpagaling ka, Sister Joanne. Yan, may sakit ang ating isang Tuesday co-host, no? Bumati ka muna, Sister Son, sa ating mga tagapakinig. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Kayanan ko, anchor po ni Father Pep sa programang Barkadahan kay Kristo. At kagaya nga ng nasabi ni Among, February 17 Tuesday, and today is ayon po sa liturgical calendar natin, it is the 6th Tuesday in ordinary time. At meron pong mga santo, ayan, dahil marami po sila, nakapiestahan ngayon. Ang tawag po sa kanila, the 7 Holy Founders of the Servite Orders. Order. Yan. 7 po sila. Mamaya po, kahit papano madidiscuss po namin sa inyo yung short story nila. Yan. Okay, Sister Rose? Okay, Sister Rose, bumati ka muna sa ating mga listeners. Opo, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kumusta po kayo? Huwag po kayong aalis at pagninilayan po natin ng mabuting balita ngayong araw na to. Ayan. Okay, ano ba yung happenings nyo ngayong maghapon, Sister Son? Ako, naka-3 stores ako ngayon. Galing ako sa Apo at galing din ako sa Holy Rosary. Nag-check lang. Yan, at saka of course yung nasa baba. Then, sandali lang akong nag-office dyan sa, Alfie office. Kami naman mong sa Pampanga Migrants Desk, nag-search for Gawad Anak ko, FW. Sina Father Arnie, no? Opo, dapat nga kasama ako dyan. Kaya lang, wala talagang bug down ako sa trabaho sa opisina kanina. Opo, iba-ibang kwento po ng mga sons and daughters of OFW. Yung iba po nakakaiyak. Talaga. Yung sitwasyon po nila kung gaano kahirap, na wala yung nanay, wala si tatay. Kailangan po nilang mag-struggle pa rin. Pero may awarding yata. Opo, sa Friday may po. May award sa kanila, of course. Baka ayaw pabanggit ni Among, donated by Among, yung awards nila. As usual. Ayan, mga kokonting lang yan, mga regalo. Opo. Okay. At anong nangyari sa ating kasama, si Sister Joanne? May siya? Not feeling well? Opo, not feeling well. Na homesick po siguro kay Brother Ralph. Yan. Siguradong nakikinig siya ngayon. Yes. Yes. So, pagaling ka, Sister Joanne, no? Okay, at ibigay muna natin ang ating mga hotline numbers. Ang ating Sun hotline number, 0932-462-0898. 0932-462-0898. Para po sa ating Globe hotline number, 0905-302-5768. 0905-302-5768. Okay, text line numbers naman po, 0918-351-8282. Smart po yun, 0918-351-8282. And then sa Globe naman po, 0917-363-3738, 0917-363-3738. And yung mga gustong maging membro po ng ating Connect Katekista program, just type REG, all capital letters, and then space, your full name, and then slash the name of your vicariate, parish, o your school, no? Kaya po yung address ninyo, at ipadala po dito sa ating Globe number, 0927
0927-891-0966. Ulitin ko po, 0927-891-0966. And once registered, ay makakatanggap po kayo ng mga araw-araw na mensahe, no? Na galing po sa Panginoon. Kung may mga request kayo, intentions, at lalo na pasasalamat po, pwede nyong i-text sa number na yan. At we will include, no, all your requests or intentions sa ating daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga. And now we would like to thank Sister Son Basco, no, for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connect Katekista program. Yan. Belated happy birthday, yan, Sister Son Basco. Happy birthday po. Sige, belated happy birthday po ulit, Sister Son. Okay, yung ating yung fan page sa FB, Ustream. 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 Kung gusto po inyong manood naman kasalukuyan po sa internet, pwede po. Punta po kayo sa www.ustream.tv and then i-search po ninyo yung Bright FM 919. At kung gusto niyo naman pong makinig doon sa mga nakaraang episodes, punta naman po kayo sa Facebook. Ang name po ng Facebook account name is Barkadahan kay Cristo Pampanga. At yung counseling line na naman po namin 0922-831-5967 0922-831-5967. Thank you po kay Longlong Pascual for maintaining our Facebook accounts. Ayan. Okay. Sige. Okay, sino bang magbabasa ngayon? Okay, babasahin po sa atin ni Sister Rose ang ating ebanghelyo sa gabing ito. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Nakalimutan nilang magdala ng tinapay at isa lang ang dala nila sa bangka. At pinagsabihan sila ni Jesus, mag-ingat at huwag magtiwala sa lebadura ng mga Pariseo at sa lebadura ni Herodes. At sinabi ng mga alagad sa isa't isa, oo nga wala tayong dalang tinapay. Alam ni Jesus ang mga ito kaya sinabi niya sa kanila, bakit ninyo pinag-uusapan ang tinapay na wala sa inyo? Hindi ba ninyo maisip at maunawaan? Mapurol ba ang inyong mga pag-iisip? May mata kayong di nakakakita at may taengang di nakakarinig. Hindi ba ninyo naalala nang pinipiraso ko ang 5 tinapay para sa 5,000 ilang basket na puno ang mga pirapirasong mga naipon? At sumagot sila, 12, at nang may 7 tinapay para sa 4,000, ilang bayong ang puno ng pinirasong ang inyong naipon? At sumagot sila, 7. At sinabi ni Jesus, hindi ba ninyo nauunawaan? Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Okay. Parang continuation po ang ng kahapon na po na 2 araw nang napapabuntong hininga ang ating Panginoon. Kahapon po kung natatandaan nyo yung nakinig, nakapag-focus ako sa pagbuntong hininga ng Panginoon, no? Kasi parang siya disappointed sa mga Pharisees, sa mga disciples niya. Ngayon naman talagang exasperated pa rin. Gusto ko pong mag-focus dun sa nabasa yung eyes and ears, no? Sabi nga niya, have you eyes that don't see? Sabi niya, and ears that don't hear. Dun ko po gustong i-focus yung insights ko. Para pong si Paul Simon, meron siyang kanta yung Sound of Silence, no? Yun nga yung sabi dun sa kanta, people talking without speaking, hearing without listening, no? Siguro po we should go beyond our eyes at saka yung mata natin at saka tenga, no? Go beyond those two, eyes and ears, and then i-allow natin ang Holy Spirit na mag-commune sa atin, no? Na madama natin ang Holy Spirit. Kasi po itong mga disipulos ng ating Panginoon, para silang bulag at bingi, no, sa mga realities ng ginagawa ng Panginoon natin. Nasabi ko nga po kahapon, yung mga miracles na ginagawa ng Panginoon, no, ba't naghanap pa sila ng sign? At ngayon din po, no, ngayon naman itong mga disipulo niya, para bang they failed
to learn the lesson ng dalawang miracles ng feeding. Kaya binanggit din ng Panginoon dito, no, dito po sa gospel. Sabi niya, "Do you not remember when I broke the 5 loaves among 5,000?" Sabi niya. So they failed to learn that lesson ng miracle ni Jesus ng feeding, no? Kasi yung reminder ng ating Panginoon dito, it only shows na yung dalawang miracles na yun importante. No, kaya niya siguro nabanggit. At siguro po tayo din sometimes we fail to understand ang purpose ng Panginoon sa ating buhay, no. May purpose yan, be it kung minsan negative ang nangyayari sa buhay natin or positive, pero we fail to see yung napakagandang purpose ng Panginoon. So yun. Okay, Sister Rose, can you add something? Opo, Mong. Parang the gospel is reminding us na we need more time, we need more energy para makilala pong mabuti ang Panginoon. Kasi yung mga alagad po, di ba, everyday kasama nila. And yet parang hindi pa rin nila, kasi pinagsabihan silang mapura lang inyong mga isip. Parang kailangan pa rin po ng formation, kailangan ng maraming conversion po. Tapos, nag-focus po sila dun sa tinapay na hindi nila nakita yung, kamukha mo sinabi ni Sister Son, yung miracle na nangyari. We also need to focus on the giver, yung nagbigay po ng tinapay, which is Jesus. Kailangan natin siya talagang makilala personally, intimate relationship po siguro yung kailangan. Yeah, tama yung nasabi ninyo. Kasi nga, yung nga kahapon, yung sign, di ba? Ito nga, nandito na yung Panginoon, yung mga Pariseo. Tapos, hindi lang Pariseo ngayon, pati yung mga apostoles niya, no? They do not seem to understand and they don't seem to get it, no? Kasi, ang kanilang, sabi mo nga ni Sister Rose, yung kanilang worry, itong tinapay na siguro nakalimutan nila, o ano? Opo. Diba? Baka magugutom. Para tayong mga kapampangan, no? Ayaw natin magutom. Gusto laging may baon. Oo, may baon. Yung naninigurado tayo. Kung minsan nga, overkill tayo, yung bang mag-overnight lang tayo, pero hindi nadala natin pagkain, parang isang linggo na. Opo. Diba? Yung bang, we are afraid, no, to go hungry. Parang ganyan, no? Magka nagpipiknik tayo, diba? Tapos, palaging sobra. Parati sobra, no? Ito nga, ang Panginoon, why worry too much about this lack of food, no? Yun nga, yung God will provide, no? You have seen the signs already. Itong multiplication of the loaves. Oo nga, dalawa pa. Ito nga, no, nandito na yung pinanggalingan ng milagro, no, di ba? Kasama nila. Kasama nila. Pagkatapos, they worry too much, no? Ang sabi ng Panginoon, mas kailangan alalahanin ninyo itong lebadura na ito'y nakakasira, no? Actually, itong leavened bread, no? Yung leaven, no? Sabi niya, yung iwasan ninyo ang lebadura, no? Ng Pariseo at saka ni Herodes, no? So, itong matalimhaga. Ano ba itong lebadura nga ito, no? Usually, itong lebadura, alam natin yung pinagtirahan natin ito na tinapay, no? Tapos, once fermented, nakokorap yan, no? So, it's all about, kasi symbol ng lebadura, ang simbolismo ay parang evil, no? Anything that corrupts man. Opo. Parang ganyan, no? And that's very true dahil itong the leaven of the Pharisees and Herod, ano ba ito, no? Kasi itong mga Pariseo, of course, religious leader ito, di ba? Religious leaders. Opo. Tapos political leader naman si Herodes. Si Herod, no? But as a leader, sometimes, and oftentimes naman, you give influence to people, Yung influensya mo, di ba? Opo. Pagka leader ka, they look up to you. Yung authority po. Model. Look up to you as model. Yes. Parang kahapon may blessing diyan sa Nicolas, no, yung birthing center. Birthing station, no, actually. Sa ating city government, no. Yun nga, nakakausap po si Vice Mayor, nandun sila. Si Vice Mayor Lasatin, no. And then si Jimmy.
And of course, ang ating mayor, no? Opo. Sabi ko nga, maganda yung programa niyo, mayor, na ano. So, it's really the advocacy of the city of San Fernando, yung about her health services, no? Yung mga leaders natin, kung maganda yung impluensya nila sa community, yan, dapat naman no, ano natin, no? Ano kasi ito, kailangan imitate natin at yung kanilang influence maging huwaran sila, no? At maging halimbawa din sila sa atin, no? Di ba? Opo. Kasi pagka leader ka talaga, you tend to, you know, influence people, no? Itong Pariseo at saka si Herod, naku, Leaders sila yan. anong klaseng impluensya? Yan. Kaya nga sabi ng Panginoon, beware. Opo. No? Oo. Kayong Kapampangan, mangidlag kayo. No? Iwasan ninyo. No? Pagka ganyan yung salita ng Panginoon, iwasan ninyo. Naku, ano ba itong lebadurang ito? Siyempre, yung masamang impluensya Opo. na naibibigay at hindi magandang halimbawa, no? Alam nyo, Sister Son, and of course, Sister Rose, no? Isang challenge ito sa isang leader, no? Kasi when you are a leader, lead, no? Ano ba yung leader? Oo, Diba? lead others to sa mabuti. Yun. Dapat. Yan, di ba? Goodness. Yan. Kailangan, di ba? So, actually, we get two kinds of leaven here, no? Yung lebadura ng Pariseo at si Herodes at ang lebadura ng Panginoon. Itong lebadura ng Panginoon, no? Yung tinapay, no? Sabihin natin tinapay siguro kasi nga yung lebadura, yung corruption, no? Yung tinapay na binibigay ng Panginoon, ay naku, iba. At saka ibang klaseng leader siya. Yan, nagpapakabusog tayo sa kanya, no? At yan, parang isang pastol, no? As a leader, as a pastor, ang Panginoon talaga yung tama, yung mabuting daan, no? Diyan tayo hinihikayat, di ba? At ito nakita ng mga apostles, no? And yet, yan, wala ba kayong mga tenga? Wala ba kayong mga mata? Opo. Di ba? O sige, papaniniwalaan nyo ba ako? Bakit kayo masyadong yung nag-iisip na wala kayong tinapay? Yan nga, no? Opo. So, nandito ako and I will not allow na magugutom kayo. Ang masama yung iba yung papakain ko sa inyo, no? Parang ganyan yung sinasabi ng Panginoon. Hindi ka mukha nga ng Pariseo at ni Herod. Parang ang pinapakain sa mga tao, naku, yung masamang halimbawa. Yung lebadura nila opposite ng Panginoon. Oo, yun ang punto rito, no? Kaya sabi ng Panginoon, iwasan ninyo, huwag kayong pa-impluensya, no? And you know, this really takes a very big responsibility on the part of leaders, no? What kind of influence do you give, no, to your constituents? Yan, isa sigurong yan. Isang katanungan yan, di ba? At tamang-tama mong yung nasabi nga ni Sister Rose, yung kahit yung mga nagsisilbi sa simbahan, kahit mga leaders, pinoform yan Opo. At tamang-tama po, yan ang pinagmitingan nga nung linggo, no, na umaayon ng ating arsobispo na lahat ng leaders ng archdiocese ifo-form sila. Opo. Lalo na ngayong Year of the Poor sa May nga, no, Opo. sa Tagaytay Bayan. So, bawat PPC president ng parokya at ng PFC, Opo. magkikita-kita po tayo niyan sa 3 araw na formation seminar. Yan. Opo. So kahit kami din po fino-form. Yan, no? Kasi hindi pa rin kami perfect as leaders. We need a lot of pag-aaral. Opo, totoo po. Yung parang it's a lifetime. Process. Habang buhay na aalamin mo, hubugin ka. Wala naman pong overnight sa formation, conversion. Lahat tayo, it's life, parang lifelong learning. Opo. Lifetime walang learning. edad.
Hanggat alert ang ang mind mo kahit 90 years ka na, basta alert ang mind ang sarap mo. po no, kasi ang dami mo natututunan, Oo. tapos na pwede mo pong i-share. Kung minsan namamangha ka, ay ganun pala yun. Kung minsan po kasi akala natin, alam na natin lahat, pero hindi po, di ba? Lalo na sa Panginoon, kasi everyday meron siyang revelation. Oo. At nakakatuwa po yun. Kung magiging sensitive tayo, masaya po. Isang hinangaan ko yung naging speaker namin nung yung International Eucharistic Congress na 2 weeks ago. Si Father Rebs, ang tawag sa kanya, si Father Catalino Arevalo. Nag-talk siya, 90 years old. Pero ang napaka-alert pa ng mind niya, nakapag-share pa siya amin ng magagandang knowledge about God, no? The theological aspect ng Eucharist. Hindi ako makapaniwala nung sinabi niya 90 years old na daw Di ba siya po yung Pero siya. spiritual advisor ni Tita Cory? Oo, pero napaka-alert pa ng mind niya. Talaga? No, pwede pa siyang formator, pwede pa. At that age, na-inspire ako sa kanya, at that age, 90, formator pa siya. Diba? 90, parang So, walang pinipiling edad. Opo. Walang pinipiling edad. That's very true, no? Kaya siguro yun nga na let's try to be aware, no, of what kind of influence do we give, no, to other people. At ito nga, let's turn to Jesus, dahil nga ang Panginoon, itong tinapay niya, yung tinapay na binibigay ng Panginoon, it does not really corrupt, no? Just like the tinapay of the Pharisees and Herod, no? Kaya nga napakaganda nung yung give us this day our daily bread, di ba? God's bread, Jesus' bread is nourishing, no? Both spiritually, no, emotionally, intellectually, morally as well, no? At siguro tayo rin, no? Kasi alam nyo, if you give good influence to other people, parang yan, yung feeding yan eh. You feed them eh. Yan, feeding. Parang nabubusog din sila, di ba? Feeding good info. Yung influence. No? Kasi you get to lead people closer to God, lalong-lalo na kung yan nga, yung maganda yung impluwensya na ibinibigay natin, no? So siguro ang ganda ng reminder ng Panginoon dito, beware, sabi niya, no? Maging maingat kayo. Yan, no? Mapanuri. Kasi kung minsan lalong-lalo na ngayon, with modern technology, with everything around us. We get a lot of all sorts of influence, no? 'Di ba? Influences, 'di ba? Marami. Sa iba't ibang technology talaga. Opo mo. Kung minsan kung ano yung nag-influence sa'yo, yun ang magiging ikaw eh. Kaya nga, no? Sino ba yung pinasasamahan mo? Ano ba yung direksyon na tinatahak mo? Sino ba yung parang nag-guide sa'yo, no? Siguro let us make ourselves aware kung ano ba talaga ang influensyang parang nag-guide sa atin sa buhay natin, di ba? Yung mga kabataan ngayon, Among, like kahapon, no, nag-open ako ng YouTube. Hinahanap ko yung magandang, very inspirational na, yung Korean Got Talent na bata, na dating mahirap, galing sa orphanage din, nanalo sa nung inopen ko yung YouTube, ang daming mga title pa lang, mga siguro X-rated yun. Paano? Sabi ko, anytime pwedeng buksan ito ng mga bata, sabi ko. Inopen ko pa lang, may nakikita na akong yung hindi ko inopen Basta't gumagalaw na. Pero makikita mo lang yung mga mga parang picture pa lang na sabi ko, naalala ko yung mga bata. Yes. So anytime pala kapag sila lang di nakikita ng magulang, baka ino-open yun ng mga batang maliliit na Opo, yung marunong nang mag-click-click. Kaya nga parental guidance, sister. Yun nga eh, no? Ay, ganun pala. Sabi ko, pag may hinahanap ka sa YouTube, ang dami na madaling maka-access ng mga kabataan.
So, ipipick upin natin mamaya yan, no? At, of course, meron din tayong mga patron saints of the day, no? So, sa ating second segment ay, of course, we will begin, no, by reading the text messages we have. Kaya mag-text lang po at makisangkot po dito sa ating pinag-uusapan tungkol sa ating mga pagninilay, tungkol sa ating ebanghelyo sa gabing ito, no? Ano ho ba yung parang umahatak sa inyo? Yung impluensya, no, na sinusundan nyo sa inyong buhay, no? I-text lang po at mamaya ay babasahin po natin sa ating second segment, no? For the meantime, magpatugtog muna po tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito. Mo
Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Napakaganda po nung ating discussion kanina sa ating first segment, no? Inumpisahan na nga natin itong mga apostoles ng Panginoon, no? They are actually traveling to cross the Sea of Galilee, pero nakalimutan nilang magdala ng pagkain. Pero ito nga, nangamot na naman ang Panginoon, no? Siya nagbuntong hininga, sabi nga ni Sister Son. Itong mga apostles na to, ayaw magutom. Pero kasama naman nila yung Panginoon, di ba? Ang Panginoon na alam natin nakakabusog, no? Pero may isang klaseng tinapay na hindi nakakabusog, no? Itong ang levadura, no? Ng mga Pariseo at ni Herodes. Sabi nga ng ito'y corruption Iba yung impluensyang ibinibigay, no? They're considered religious and political leaders during the time of the Lord, and yet they lead people, not giving them good examples, diba? Leading them to corruption or ano man yung kuminsan hindi naaayon, no, sa kalooban ng Diyos, no? Sana po'y tayo rin, no? Huwag nating at mag-ingat tayo, sabi nga ng Panginoon, no? At sa ating buhay ang Panginoon lamang dapat ang kanyang impluwensya, no? Ang ating puntahakin sa ating buhay. May mga texters yata tayo. Yes, Among, 4 na sila. Okay, of course, ang mauna kong babasahin yung galing kay Joanne, no, na absent ngayon. Nag-text siya, Among. Sabi niya from Mark 8, chapter 8, sabi niya, "And do you not remember when I broke 5 loaves for 5,000? How many baskets full of fragments you picked up?" Sabi niya, "It is easy to worry when bills come and we don't know if the money we have will be enough. The best way to check this is to remember the goodness of our Lord. Have not our prayers been answered in the past?" Sabi niya, "The Lord delivered us many times when we asked for His help. We can trust our all-knowing God for the unknown future." Yan. Good evening po sa inyong lahat, and thank you, Among, for wishing me well, Joanne. Yan. Thank you, Joanne. And of course, sa iyo, Joanne, na nakikinig. Pagaling ka. Oo, meron naman akong Sagot. sagot sa iyo, Joanne, na nakikinig. Yan. Galing naman kay Ralph na nasa Vienna. Ayan. Magandang gabi po sa inyong lahat, sabi ni Ralph. Dito po ako sa Vienna. Kahit nasa work ako, nakikinig po ako. Tamang-tama kasi break ako. Mabuhay po kayo. God bless. For Joanne, get well soon. Uy, get well soon daw. Yan. Thank you. Nanukso na naman ako. Kailangan niya i-kispirin at saka yakap soon. Kaya uwi ka na ulit, Ralph. Ayan. Okay, from 4095, good evening po. Si MJ po ito ng Santo Rosario, San Luis. Prayer request lang po sana para sa mama ko na si Jenny. Sana gumaling na siya. Lagi po siyang nakikinig sa inyo. Pakibati po siya. Nakikinig po siya ngayon. Good evening. Hi, Jenny. Pagaling yung, ka. Jenny. Hindi, yung kanyang nanay. Oo, Opo. nakikinig ang nanay niya. So, Ayan. yung nanay niya, no? Oo. Nakikinig. So, sabi niya, thanks po. Sana magtagal pa po ang inyong programa. God bless. Yan. Okay. Sana po'y talagang tumagal ito. Oo. Pagdasal po natin. So, yun. Ay, may isa pa sa isang, cellphone. Sabi niya, from 2272, Maya Pabengi po, bukas po ay Ash Wednesday. Ay, sorry. Bukas po ay Bakit Ash mo Wednesday. inugasan, Sister Son? At madami na naman pong magsisimba at magpapalagay ng abo sa noon nila. Tanong ko lang po sana, ano po ang kahalagahan ng pagpapalagay ng abo sa noo? At may tawag po ba dito sa abo na to? Bukod sa gawa ito sa mga nato yung palaspas ng nakaraang taon ng Palm Sunday. Salamat po. Ayun, Among. Ikaw ang sasagot. Ano yung kahalagahan? Oo, ano daw kahalagahan? Bukas at ano mag-uumpisa, ang no? tawag? Actually, officially bukas mag-uumpisa yung panahon ng Kwaresma, no? Puno ang simbahan bukas yan. Yes, so well, why yung ashes, no? Abo.
Nasa ano yan, sa Genesis, di ba? Oh, tsaka yung From sasabihin ash, ng maglalagay mo, ang turn. From the ground, no? Yung, Mm-mm. yung sa, ano yan, sa Genesis, no? Mm-mm. And from dust, we shall We shall return. return. Parang Oo. ganyan, no? At ano ba yung kahalaga ng Ash Wednesday? Although yung tama yung sinabi niya, yung mga palaspas Mm. na ginamit Doon ang galing. ano doon ang galing? Hindi kung saan lang basta Oo. pinulot. Well, ano ba yung number one, palagay ko ang isang ito maririnig nyo sigurado tomorrow, no? Mm-mm. Yung yung ang buhay panandalian lamang dito sa mundong ito, di ba? Yung bang everything will come to an end, no? Yung ating buhay ay pansamantala lang, no? Kaya magiging abo rin tayo. Oo. Parang ganyan, no? Yung di ba pagkatapos ng sunog may Abo. May abo, no? Oo. Nasunog sa amin mo, sa yun, Guagua. yun ang Oo matitira nga, sa atin, parang gano'n, no? Oo. The mortality of life, no? Parang tayo'y abang mga abo lamang, parang ganyan. Parang tinuturuan tayong maging humble. Humble. Yes, Opo. that's one thing, no? And of course, ang kahalaga ng abo kasi in the Old Testament, no, pagsisisi, yan. It's a sign of contrition, turn repentance. away from your sins. Yun. So, 'Di ba yung kay pagka sackcloth and ashes? Opo, naglalagay po sila nun mo ng Oo. abo. Oo. Sign of repentance. Oo. Pag So, and napakaganda pala ng meaning. this is the spirit of Lent, di ba? Yung repentance. Turn away from sin and believe in the gospel. Repent. Yan bukas ang natin, no? Oo. And then, why the cross? Well, the cross, kasi yan ang simbolo ng ating kaligtasan. Kaya yan ang parang dinodrawing, no? Parang yan ang nilalagay sa ating mga noo. Parang tatak po. Tatak yan. Talaga, tatak na nga. Tatak. Hindi ba nung bininyagan tayo? Opo. Let us make the sign of the cross, no? And trace the sign of the cross on the forehead, no, of the child being baptized, di ba? Yan yung tapos yung kukurusan ng pare. Yan, markado ka na. Oo. You belong to God. At yung simbolo mo yan, yung cross na yan, dahil ang buhay ng isang Kristiyano ay yan, no? Ang daan ng krus, the way of the cross. Oo. But Katoliko the lang cross, ang gumagawa niya. is actually the way to salvation. Oo. Yeah. Sign of victory. Victory, no? So kahit na tayo, yung marupok tayo at ang buhay natin ay marupok, no? Pero pag nagsisi tayo, may pag-asa, may kaligtasan. Opo. No? Okay. Okay, at let's go straight sa ating Yung mga santo. Yeah, mga santo. Pito po sila. Ako parang- 7 men. Hindi, pero nakahalata ako. Parang na-discuss na natin yung bukas, no? Oo. Na-advance ng konti. Oo, kahapon nasabi ko, pero akala ko 17 kahapon. Ay. Kaya, Okay. bukas kung ngayon, na-discuss natin yung Ash Wednesday. Bukas naman, Wash Wednesday tayo. Pwede rin mo kasi wash May bagong parang si Amon. hinuhugasan yung kasalanan. Oo nga Oo nga, Nuhugasan. no? Oo. Mag-Wash Wednesday tayo bukas. Para maiba naman, no? Baka yung homily mo yun, Amon. Oo. Oo, pwede. Sasabihin ko bukas ngayon po ay Wash Wednesday. Baka maglalaba yung mga... Hindi, baka sasabihin, ano ba yung John the Baptist? Yung ba yung sinasabog yung tubig? Katulanan. Naku, tumatawa niyan si Ruth. Naku, Kaya Diyos nga. ko, Ruth, ito yung boss mo. Once Wednesday daw. bukas niyan ikukwento ko, tatawa sila. Oo nga. Mapupuno na naman ng tawa ang opisina. Yeah. Okay. Okay, sige. Ano ba itong Sige. kapistahan ngayon sa araw na to? Sige, 7 men po. 7 founders of the Servite Order. Yan. 7 sila, no? Oo. Alam mo, Among, itong 7 taong ito, they come from prominent families. Galing sa Florence. mayaman, na pamilya. Pero, they became more and more detached from the world. Biro mo yon. Galing sa mayamang pamilya, sa prominent na pamilya, pero detached sila sa makamundong
karangyaan yan, no? Babihira yung ganon. Usually pag mayaman, nasanay sa yaman spoiled, pero sila hindi. Gusto nila yung monastic life. Oo, nagdetach A life of sila, prayer Mm-mm. and silence. Oo. Parang sinunod din nila yung rule ni Saint Augustine, no? Yung yung bang great emphasis on poverty. Na tama-tama. Parang mga ngayong taon na to. poor clears. Opo. Diyan sa Betis. Oo. Yeah. Parang mga ganyan yan. No? Tapos meron pa silang napakagandang kailangan nating makita sa kanila. Yung devoted service nila kay Mama Mary. Yan, the Mother of God. No, yung ni-revive nila yung faith ng mga Christian people sa pamamagitan ng devoted na pagseservisyo nila kay Mama Mary. Para silang Marian, no? Although yung panahon nila, it's full of tension and division between the church tsaka ng civil society. There is heresy, Sister Oo. Son, no? Yung mga pagka-heresy, mga maling turo yan. Di ba? At kung minsan talagang maaalarma ka, di ba? Opo. Kung mga nagliliparan at yun nga, yung influence, no? Ibang ibang teachings, no? So pag may mga heresy, and at the same time yung nga, politically there is division, no? During the time of these seven noblemen of Florence, no? So ang nila is yung nga pagbabago, pero ibang klase yung kanilang ginawa. Instead of yung ang baguhin ng sosyedad, ang ginawa nila is they banded together, no? And they withdrew from the city. Oo. Yan. Okay, tuloy mo, Sister Oo. Son. Okay, meron pang isang second lesson na makukuha po natin sa kanila, no? Yung devotion nila kay Mary bilang mediatrix. Sa dalawang bagay po, yung incarnation at saka yung redemption. Yung una po, yung mysteries ng incarnation, para bang we should contemplate the humility of Mary. Tapos yung pangalawa, dun sa redemption, para bang ang tinuturo nila sa atin, we are prompted to draw near with Mary sa cross, no? At ito rin po sa crosses ng kapwa natin, ng brothers and sisters natin. So incarnation and redemption. So, Yan, at matutunan natin alam mo, din sa kanila. hindi lang ngayon, no? Kasi itong mga seven founders of the Servite Order nagpunta sa Amerika. And then alam natin ang Amerika, no? But they founded also monastic communities there during the 1900s, no? Ako ang nakikita ko dito sa mga seven founders na ito, just like ang daming mga ganyan, di ba? Yung mga lay communities, pero gusto nilang maging parang mga monks, di ba? Opo. Diyan hindi ba sa Iloilo? Oo. Sa mga Guimaras Island, di ba? Oo, yung Trapeze. pinuntahan natin. Trapeze, yung mga ganyan, Trapeze monk. So, Well, I think in every generation kung minsan, tsaka period of the church, itong monasticism kasi, of course, nasa history of the church yan, no? Talagang yung spirit niyan, hanggang ngayon nakikita natin. Look at, I'll give you an example. Look at Angeles City. Right at the very heart of Angeles City is a monastery. oo. Carmelite. Carmelite. Diba? No, na Opo. pinupuntahan talaga. Yan, tingnan mo hindi mawawala yung mga tao dyan. Oo. Ay, Diba? oo, totoo yan. Makikita mo yung may candle house sila doon. Every day. Kasi kung minsan nagpupunta rin ako dyan, no? Pero why do people go to such places, di ba? Well-known ng Carmelite. The city of Angeles. Nabansag pa naman ang Angeles at the city of sin, di ba? Oo. At Mga fallen angels mga daw. fallen angels daw and everything, di ba? Pero ang nagsasabi nga dyan sa syudad ng Angeles, ang saving factor daw ng syudad na yan ay itong mga Carmelite. monastery. So, monastery. Oo. Paano, parang yung Sodom and Gomorrah, di ba? Paano paparusahan ng Panginoon, di ba? Sabi nga nung Parang nagsasave ni na. Lot ba yun? Si Lot. Opo. I know, si Abraham, sabi niya, nag-usap, nag-bargain sa Panginoon, sabi niya. Opo. Sabi niya, Panginoon, kung may 50 susunugin mo ba itong syudad na to? Ay, hindi.
O kung 45. Oo, nagtawaran. Hindi yan, sabi niya. Bumaba na Kung bumaba. 40. Di ba? Hindi pa rin. Hanggang mag-10 eh. Mm. Sabi niya, kung may 10 kang mahaharap na Mabuti. mabuting tao dyan, Opo. sabi niya, hindi paparusahan yung syudad na yan. Oo. Pero sad to say, walang 10 eh. Di ba? Kasi sinalot lang ang ano. Kaya silang nasagip dyan sa Sodom and Gomorrah, di ba? Although yung wife niya, alam natin yung storya, di ba? Lumingon. Lumingon. Kasi ang instruction, huwag kayong lilingon. Oo. Tapos naging asin siya, di ba? Opo. Oo. Yun nga, yun yung pinaka nakakalungkot doon. Nagtawaran hanggang 10 yata yan, no? Pero wala pa rin eh. Wala pang 10 eh. Kaya pinarusahan ng Panginoon. Di ba? Well, we're not saying na ito'y ano lang, parang perception ng mga tao diyan, no? Na it's a place of sin and everything. Although, my gosh, ang daming mga mababait diyan, no? Oo. Mga active no sa ating mga I think Angeles it also has a lot of parishes, no? Opo. Ayun, Marami. Diba? Ngayon na. At yung aking kaklase diyan si Father Ariel, nandyan sa yan yung mga red areas diyan, no? Pero may mga simbahan diyan. May mga tumutulong sa ating mga kuminsan na naliligaw ng landas diyan. Opo, no? di ba meron na rin ano dyan, Blue Sisters? Oo. Meron. Sa Sa yung mga Balibago. brothers. O, doon. dapat may Blue Brothers doon. Kasi nagmimisa kami diyan, no? Opo. Pero look at Angeles City, no? Kahit na sinabi mo maraming mga tukso diyan and everything. But people, no? Ako I believe na pinagpala ang siyudad ng Angeles, no? Isang dahilan diyan, yan. Yung monasteryo ng mga madre diyan. Opo. Tapos yung mga parokya natin. Dami. Ang dami mga very active, no? Opo. They really try to live their faith, no? Yan ang yan ang advocacy ng itong mga 7 founders of the Servite Order, no? Opo. Parang sila the bread of Jesus, no? Amidst the leaven, no? Parang yung lebadura kasi yung impluwensya, yun nga, there is political strife, there is heresy during that time, no? Mga hindi magandang turo, no? And the moral life of people is very low. Opo. So kaya nga sila parang nag-withdraw dahil nga they wanted to start the spirit of silence, prayer, contemplation, no? Which is I think dapat lang, no? Kasi pag masyado tayong nakababad na sa tukso, sa kasalanan, naku, wala na. Kaya nga let's go to a place where we can commune with the Lord, no? Parang ganito ang inumpisahan itong mga 7 founders, no? May texter yata tayo. Oo, among Sige. sasagutin ko, may tanong sa Okay. akin. Good evening po, Sister Zon. Paano po makakapag-order ng Bible yung tig 50 pesos? Bumili po ako sa Apo Shrine, hanggang 3 lang po ang pwedeng bilhin doon. Kay Sister Des naman po, wala na din daw pong stock doon. Ang sabi po sa seminaryo, pakitulungan naman po, order po sana ako ng 10 pieces Tagalog Bible po. Thanks po, Evelyn po ng Maimpis. Okay. Si Father Jess. Oo, sa Biblical Apostolate ito, pero alam ko naubusan, no, ang Philippine Bible Society. Although ito hindi namin pwedeng itinda sa religious stores dahil donated ang mga books na to. Supposed to be 150 po ito, pero 50 na lang binibigay ng Philippine Bible Society. Bali, follow up ko na lang po kay Among Jess kapag meron na. Pero as of now, ang daming nag-order, wala pang delivery po from Manila, from Philippine Bible Society. Palagay ko talagang sumobra siguro ang pagbili, kaya naubusan sila, no? Yan, Follow up ko na lang kay Among Jess. Mas marami yung demand. Ay, mas malaki yung demand kaysa sa supply. Oo, talagang sobra sa dami ang nag-order noon sa mga nagtatrabaho sa simbahan. Yan, no. Okay, Okay. at ang ganda ng ating discussion ngayon, ha? Oo. At naway itong 7 founders of the Servite Order ay talagang magikayat sa atin, no? Yan ang kailangan nating impluwensya ngayon, no? Yung katahimikan, time to pray and to commune with God, no? Kung minsan, no, hindi na natin nalalaman, no?
kung ano ba yung direction ng buhay natin, wala tayong time para mag-reflect, no? I think we have to have a sacred space, no, for the Lord, no? Lalong-lalo na tomorrow, ha? Opo. Wash Wednesday. Wash Wednesday. Huwag pong kalimutan, magsimba po, huwag po yung magpalagay lang ng abo. Ayan, Okay. kailangan po ang magsimba. So let's conclude our episode this evening with a simple prayer to be led to us po by Sister Son. Okay. Lord Jesus, you alone can sustain me with your life-giving word and spirit. Give me joy and strength to serve you always, and help me to turn away from the leaven of sin and worldliness which brings corruption and death. Amen. Amen. Among yung araw-araw na pangako ko, because Year of the Poor ngayon, konting info po. Kahapon po, dinefine ko ang word na anawim from the Hebrew word anaw. Ngayon po, may dadagdag akong definition. Anawim po not only means the physically poor, hindi lang po sila, but also refers to those who could not trust in their own strength, pero nagre-rely sila sa confidence upon God, no? Yung nagre-rely tayo sa Panginoon. So parang poor na din po tayo, at nasabi ko rin po na hindi lang yung mga mahihirap sa pera o sa properties ang tinutukoy natin ngayon. Lahat po tayo ay, sabi ko nga, we are poor in front of God, kasi we are all beggars po in front of God, kasi kailangan po natin siya. And the opposite of anawim were not simply the rich, but the proud and self-sufficient who showed no need of God or His help. So, yun po. Okay. At Okay. greetings at paalam. Of course, una ka na, Sister Rose. Opo. Bye-bye na po ngayon. Magsimba po tayo bukas at let's pray for one another. Ingat po. Okay, thank you. And Sister Son, maraming salamat paalam po. ka na. Okay, maraming salamat po. Goodbye po and God bless. And of course, napakaganda po nung ating pinagnilayan sa gabing ito. Baunin po natin, hindi po yung tinapay ng maling impluensya, kung hindi yung tinapay ng Panginoon. Ito po yung nakakabusog, no? At naway itong halimbawa na po ng 7 founders of the Servite Order, no? Ang magkaroon tayo ng panahon ng sagradong lugar sa Panginoon para manahimik tayo at manalangin, no? Dahil siya lang po talaga ang tunay na daan sa ating kaligtasan, no? Tomorrow po, magsimba tayo at naway ang panahon ng Kwaresma ay maging tunay na panahon ng pagsisisi at pagbabalik loob ng Panginoon. Ito po si Father Pep Bakay, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi. Ingat lang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.